Alamat ng Bahaghari. Panahon na para simulan ang pagtatanim. Dinalaw ni Bulawan ang kanyang payo sa gilid ng bundok. Nalungkot si Bulawan. Sira ang mga bato sa gilid ng payaw. Agad nagtrabaho si Bulawan. Inayos niya ang mga bato sa gilid ng payaw. Nasiyahan siya nang matapos ang gawain. Bukas, maaari na akong magsimulang magtanim. Masayang umuwi si Bulawan ang makisig na binatang magsasaka. Kinabukasan, handa na si Bulawan para magtanim. Pero, sira na naman ang mga bato sa gilid ng payaw. Muli, buong araw na inayos ni Bulawan ang mga bato. Palubog na ang araw nang matapos siya. Bukas, pwede na akong magsimulang magtanim. Nasisiyahang sabi ni Bulawan sa sarili. Pero kinabukasan, ganun uli ang nangyari. Sira na naman ang mga bato sa gilid ng payaw. Muli, kinumpuni ni Bulawan ang ayos sa mga bato. Pero hindi siya umuwi agad pagkatapos niyon. Hinintay niyang gumabi at dumilim. Aalamin ko kung sino ang sumisira sa mga bato sa gilid ng payaw. Matagal na naghintay si Bulawan. Gabing-gabi na nang makita niyang tatlong bituin ang bumagsak sa ibabaw ng kanyang pinitak. Ang tatlong bituin ay agad na naging tatlong magagandang dalagang may pakpak. Magkakamuka ang tatlong dalagang bituin. Nagtatawanang hinubad ng tatlo ang kanilang mga pakpak. Masasayang naghabulan, nagtalunan, nagsampahan ang tatlo sa payaw. Hanggang sa gumuho ang mga bato na kukumpunin lamang ni Bulawan. Tahimik na lumapit si Bulawan sa tatlo. Mabilis niyang dinaklot ang isang pares ng maninipis na kumikinang na pakpak. Nabulabog ang tatlo nang maramdaman si Bulawan. Ang pakpak ko! Ang pakpak ko! Iyak ng bunsong dalagang bituin. Mabilis na isunuot ng dalawang dalaga ang kanilang pakpak sa buong bilis na lumipad pabalik sa langit. Ang pakpak ko! Iyak ng iyak ang naiwang dalagang bituin. Inalon ni Bulawan ang dalaga. Dahil hindi makabalik sa langit, niyaya siya ni Bulawan sa kaniyang kubo. Tinago ni Bulawan ang pakpak ng dalaga sa isang banga. Tinuruan ni Bulawan ang dalaga na magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Di nagtagal, umibig sa isa't isa sina Bulawan at ang dalagang bituin. Pagkaraan, nagpakasal sila hanggang sa magkaroon ng supli. Akala ni Bulawan, nalimutan na ng asawa ang kaniyang pakpak. Isang araw, naiwang bukas ni Bulawan ang bangang kinalalagayan ng pakpak ng asawa. Niloko pala ako ni Bulawan. Ngit na sinabi ng may bahay sa sarili. Mabilis niyang kinuha ang kaniyang panganay matapos isuot ang pakpak. Saka mabilis na lumipad patungong langit. Huli na nang matanaw ni Bulawan ang pagpataas ng asawa at anak. Naawa si Lumawig sa sobrang lungkot ni Bulawan. Nang magpakita ang bathala sa mga igorot kay Bulawan, ikinuwento niya kay Lumawig ang lahat. Tutulungan kita, sabi ni Lumawig kay Bulawan. Kinabukasan, isang lubid na nakabitin
sa langit ang nakita ni Bulawan. Kahit natatakot, inakyat ni Bulawin ang lubid hanggang makarating sa langit. 8 magkakamukhang babaeng bituin ang sumalubong kay Bulawin. Makakausap lamang niya ang asawa kung maituturo niya kung sino ang kanyang may bahay. Humingi ng tulong si Bulawin kay Lumawig. Isang bubuyong ang humuni sa tenga ng isa sa mga babaeng bituin. Natiyak ni Bulawin na iyon ang kanyang asawa. Kaya muling nakita ni Bulawin ang mahal na asawa at anak. Mahal na mahal ni Bulawin ang kanyang asawa at anak. Araw-araw siyang umakyat sa nakabiting lupid para makarating sa langit. Kahit mapanganib, araw-araw niyang inaakyat ang lubid para madalaw ang asawa at anak. Sa labis na awa ni Lumawig kay Bulawan, isang makulay na bahaghari ang nilikha niya para maging daanan ng mabait na ama tungo sa kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Nang matiyak na nagsisisi at nagbago na si Bulawan, pumayag ang asawa na makasama ang kanyang mag-ama sa lupa. Mula noon, tuwing lilitaw na sa kalawakan ang baghari, naaalala ng lahat ang dakilang pagmamahal ng isang ama sa kanyang may bahay at anak. Alamat ng bahaghari.